Yung magandang araw mga kap, kamusta kayong lahat? Para sa video na to, ang gawa natin ay tatlong magkakaibang service. So para sa first client natin, na gawa natin dito ay Afro Curl Perm. Sa first client natin, ang client natin ay si Sir Tonton from San Jose, Batangas. Bago natin umpisa yung session na to, nakita nyo may yung buhok ni Sir Tonton kulot na talaga. Ang magiging trabaho natin dyan mga kap, kailangan natin mas mapakulot pa yung buhok ni client. So sa dulo ng video na to, malalaman nyo kung nagawa ba natin na maayos yung trabaho natin. Sobrang thankful talaga ako sa mga clients na pumipili sa akin bilang artist nila. Lalo dito kay Sir Tonton kasi yung perm kasi alam din naman niya to na available to sa mga salon sa labas. Pero ako pa rin yung napili ni Sir na gumawa ng Afro Curl Perm niya. Maiintindihan ko pa yung dreadlocks at braids kasi medyo mahirap humanap ng artist dyan dito sa Batangas. So after ng ilang oras, ito na yung nagresulta ng gawa natin kay Sir Tonton. Kayo na lang magkumpara ng before and after na transformation ng buhok niya. Pero dito nasiyahan naman siya sa nagresulta ng gawa natin. Kaya sa mga interested magpa-afro curl dyan, yun, message nyo lang ako sa page. Second service naman natin sa video na to, iba naman tong service ang gagawin natin, upgraded dreadlocks naman yung gagawin natin, at ang client natin dito ay si Sir Dre from Ibaan, Batangas. Naging busy kami nito na siya sa pagkikwentuhan tungkol kay Kulaong, so hindi ko na nakuha na ng ibang part ng session na to, pero ito na yung naging resulta ng gawa natin kay Sir Dre. May common denominator kasi kami nito ni Sir Dre, parehas kaming galit kay Kulaong. Kilala nyo ba si Kulaong? At para naman sa huling client natin sa video na to, ang gawa natin ay natural hair box braids. At ito nga pala itsura ng buhok niya. Siya nga pala si Sir Kieril at siya ay second time client na natin dito sa shop. Yung first session namin ito ni Sir Kieril ay cornrows. Then this time naman sinubukan naman niya ang box braids. At hindi kami gumagamit ng extensions kada session kasi maganda na yung haba ng buhok ni Sir. At yun, gusto ko nga gawin yung ganitong klase ng buhok kasi parang flexible siya. Pwede sa braids, pwede sa box braids. Actually maganda rin itong gawin dreadlocks kasi yung buhok ko bago ko din dreadlocks ay ganito rin yung texture. So after ng ilang minuto, ilang oras, ayan, tapos na natin yung box braid ni Sir Kieril. Ito na nga pala yung naging resulta. So sa mga interested clients dyan at gustong subukan yung ganitong klase ng braids, yan, message nyo lang ako. Located lang ako sa Pusi, Lipa City, Batangas. Open din po tayo for home service kahit saan, pero syempre with additional fee kasi kung ayaw nyo magbayad ng home service fee, kayong dumayo sa akin. Dahil yun na nga yung ender natin para sa braids. Yun, nagbakasyon muna kami ni Mrs. sa kanyang probinsya, sa Katanawan, Quezon. So ayun, singit lang natin dito, pakita ko sa inyo yung ilang kaganapan na nangyayari sa bakasyon namin bago matapos ang taon. Yung pinagbigyan ko lang din si Mrs. kasi hindi siya madalas makauwi doon sa probinsya niya kasi malayo talaga siya dito sa amin sa Lipa City. Siguro nasa 200 kilometers yung layo na Lipa City to Katanawan, Quezon. At nung umpisa nga nagdadalawang isip kami ni Mrs. kung kakayanin ba namin to, basta magsalitan lang kami sa pagdadrive kasi parehas naman kami marunong. Sobrang solid na experience para sa amin, lalo na si Aki, sobrang saya niya kasi napakalawak ng lupain doon ni na Grace ni Mrs. Ay yun, walang sagabal pagtatakbo siya, mahilig pa siya sa animal, so lahat ng gusto niya nandun na talaga. Kung pwede nga lang hindi na umuwi, pero kasi syempre yung trabaho namin ni Mrs. nandito sa Batangas. Bali nagpatay nga pala sila ng isang baboy noon nung nandun kami at yan yung naging handa namin noong New Year. Literal na nag-disconnect ako sa social media yung mga panahon na yan. Siguro kung natatandaan nyo, December 29 to January 3 ay hindi ako nakakasagot ng inquiries. Lahat ng post ko sa Facebook ay naka-schedule na. Kasi doon sa lugar nila Mrs. ay walang signal. Pero all goods lang naman. Doon ko rin naranasan na magtimpe. Kumbaga talagang hindi muna ako nagse-cellphone, hindi muna ako nagpe-Facebook, YouTube. Parang in-enjoy ko lang muna yung buhay ng probinsya. Napakasimple lang ng buhay doon. Konting inuman. Kita nyo naman si Aki, nakatambay-tambay lang muna, nakikiupo, tapos maya-maya ayan, sumasyat na siya dyan. Pero syempre tubig lang yan, ganyan naman kasi si Aki. Kumbaga si Aki, madali siya makisama sa mga tao. Kapag may clients ako dito sa shop, kumakandong yan. Medyo malayo nga pala yung bahay ni na Mrs. mula sa kalsada, siguro mga 15 minutes walk mula sa labasan. Naisip ko nga na siguro kung dito ako nakatira ay siguro mapayat na ako, hindi ako ganito kataba. Kasi dito sa Lipa, kung sobrang easy kasi, sobrang dali lang yung buhay, madali mo makuha yung mga bagay, accessible yung mga tindahan, yun, para tinuturuan din ako maging tamad. Sa ngayon nga namimiss ko yung experience namin doon at kaya gusto ko agad yumaman, gusto ko magkaroon ng maraming pera, yung tipong hindi ko na kailangan muna magkaroon ng clients para makapagbakasyon ako doon ng linggo or months na walang iniisip. So yun lang mga kap, maraming salamat sa panonood. Dito ko na tinatapos tong video na to. Ang shop ko po ay located lang sa Lipa City, open for home service kahit saan. Meron tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.